As it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Romans chapter 2, verse 24, ESV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na namang bumabate sa lahat-lahat mga kapatiran natin, sa lahat-lahat mga tumatangkilik, na nanunood, nakikinig, natututo, nag-aaral sa pamamagitan ng broadcast na ito. Isang mapagpalang araw na naman po ang pinaparating ng inyong lingkod. Anong oras, anong araw, saang dako, saang sulok man kayo ng mundo naruroon. Sana pagpapala ang sumasa atin dahil sa broadcast na ito. Uulitin natin, because of you, the name of God is being blasphemed among the Gentiles. Because of you, dahil sa iyo. Ganda sana nung dahil sa iyo, RS2. Na kinanta din ng Letterman. Pero ang because of you na gusto kong talakayin ngayon ay yung ibinigay ni Keith Martin a decade na yata, some 10 years or 20 years back, na kung saan doon sa kanyang awiting because of you, ito ang nilalaman. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it is because of you. Nagkaroon ng positive reason o reasons si Keith Martin because of you. May pinapatungkulan siya. Because of you. These are the things na dulot mo sa akin. Straightforward yung expression niya of gratitude. Na sinasabing, thank you for the love and the joy you bring. And then, unabashed, unashamed to share to the world that I feel no shame. And I'll tell the world it is because of you. Ang galing, ang ganda. Pero yung nakita natin, nabasa naman natin sa Romans chapter 2, because of you, it is the flip side. It is the negative side or negative reasons din na ibinigay. It is because of you. Because of you, the name of God is, yan. At ang mga bagay na to, ang rason niya ay shameful and it is alarming. So, sa umagang ito, pag-aralan po natin, tingnan nga po natin, ano kaya yung mga negative reasons and to think, God is being blasphemed because of you. One may ask, because of me? Dahil ba sa akin napapahiya? Dahil ba sa akin na ilalagay sa kahihiyan ang pangalan ng pinaglilingkuran kong Diyos? Ang pangalan ng pinaglilingkuran kung Panginoon? Because of you. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. So, let's read over to Romans chapter 2 verses 19 down through 24 and I'll be using the NIV at ito ang kanyang sinasabi doon and here is our reading. If you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in dark, an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. You then, who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Sa isa pong perikope, hindi ko na po sinama ang 17, should have started from verse 17, pero yung buong perikope na to ay tinatanong ni Apostol Pablo. Ang mga nagsasabing they are this and that, and series of question. And then the conclusion niya, it is because of you that the name of God is being blasphemed among Gentiles. Tindi nito. We all know, bigyan lamang po natin ng kaunting background yung Book of Romans. Sa Book of Romans kasi sinasabi niya, there is good news sa Book of Romans. Ang maalala natin talaga sa Book of Romans is chapter 1 verse 16. Ito po yung pinaka-kilalang bersikulo at pinaka-quoted na verse ng Roma. Wherein it says,
the good news is the power of God for salvation. For I am not ashamed of the gospel which is the good news, for it is the power of God for salvation. Para kanino? To everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greek. Uulitin natin, what is in the gospel? And in the gospel, what is in it? What is in the gospel? If it is the power of God for salvation, ano ba ang nilalaman ng gospel na to? What is in it? Hindi po kulang si Apostol Pablo na sabihin sa atin. Nakakalimutan laging basahin ng mga nagko-quote ng 1:16 ang verse 17, wherein it says, for in it, doon mismo sa gospel na yan, the righteousness of God is revealed. What? That kind of rightness, that kind of righteousness, the righteousness of God, God's kind of righteousness is revealed. Past tense. Hindi is being revealed, hindi unti-unti na may papakita. Ano nga ba yung rightness o righteousness na pag-aari ng Diyos? It is not my kind of righteousness. It is God's kind of righteousness. It is God's righteousness. Kaya nga sabi niya, the righteousness of God is revealed. And it is from faith to faith. Hindi siya nag-umpisa sa tamang relasyon. Hindi siya nag-umpisa sa tamang denominasyon, tamang nasyon, tamang lahi, tamang gawa. It is. Mag-start ka sa faith, tatapusin niya sa faith. From faith to faith. From faith for faith, yung ginamit ng iba. You start by faith, you finish it with faith. Ang iba sa atin, nag-start sa faith, gustong tapusin by works. Ang iba sa atin, nag-start sa faith, gustong tapusin doon sa tinatawag nating loyalty sa isang particular na grupo, particular na pananampalataya. But ang sinasabi niya, the righteousness of God is from faith to faith. So it is being revealed. It is that righteousness exposed. At dito ipinakita din na the unrighteousness of men exposed. Unang-unang in-expose ni Apostol Pablo are the Gentiles' unrighteousness. Sinabi niya ng lahat-lahat ng mga hintil, they fell short of the rightness that God demands or desires. Ganon din ang mga Jews na nagsasabing, we have the law. Meron kaming, we have the law, we have the circumcision, we have the temple, we have, ano ba? Law, Torah, Tanakh, and all of these things. Pero sinabi din ni Apostol Pablo that the Jews are not exempted. And all people, kaya nga sa 3:23, kung titinan mo ng maigi yan, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya unrighteousness exposed. But God's righteousness being revealed, that is from faith to faith. Paano ba kasi min-measure ng mga tao ang kanilang righteousness, ang kanilang rightness? At times, sinasabi, I am right with God, or my kind of righteousness is that through my actions. I could show you my faith through my actions. Because of my actions dahil sa mga gawa ko, makikita mo anong uring pananampalataya ako, or by the lives they live. Mapapansin mo talaga, napaka-religyoso ng taong ito, napakabait naman ng taong ito. Matuwid ba siya sa harapan ng Diyos? Dahil nakita mo yung buhay niya. Or, ang iba naman ay, religious ng taong to. Or, talaga napaka-spiritual niya. Bakit? Ang dami niyang memorized na verses. Every time na magsalita siya, nakukote niya ang mga bersikulo, nakukote niya kung saan. Kahit na nga manalangin, sasabihin pang, the Bible says, tatawa ako sa mga ganong uring pastor maglilid ng prayer, no? Nanalangin ka sa Diyos, kausap mo ang Diyos, tapos sasabihin mo pa sa kanya, the Bible says. Come on, sobra naman yatang pagiging righteous nun, ano? Sasabihin mo pa sa kanya kung anong sinabi ng kanyang anak, anong sinabi ng Biblia, ikukot mo pa sa kanyang bersikulo, ano? Kapitulo, bersikulo.
But that's how people measure their rightness with God. Ang iba naman, religious affiliations. Oh, ganito po kami dito sa pananampalataya. Ako kami lang maliligtas dahil ito lang ang bukod tangi. Teka nga muna. Tapos, nothing more, nothing less. Kaya kung titignan mo maigi talaga, it is not based upon faith. Yung advocacies nila in life. While God's righteousness is from faith to faith, hindi nagmamatch yung pag-measure ng tao, ano ba ang righteousness? It is the man kind of righteousness. Hindi yung God's kind of righteousness or yung righteousness of God. Napakalayo na, no? Nasa verse 17 lang tayo, andun nilahad niya. God's righteousness is being revealed, and this is from faith to faith. Look how people measure their righteousness or their rightness, actions, lives they live, memorize verses, religious affiliation, advocacies in life, so on and so forth. It is not from faith. As backgrounder lang yan. So, let's move on. Ano nga ba ang sinasabi natin bersikulo? Iisa-isahin natin. If you are convinced, ito muna sabi, ang argumento ni Apostol Pablo is, big word, if. He started with if. Conditional ba yun? If, then. Yung mga ganun sana na mga clause, ano? If, tapos then. If you are convinced, mga self-righteous talaga, kumbinsido yan, beyond reasonable doubt, ano? They are fully convinced that, they are the guide for the blind, light for those who are in the darkness, who are in dark. Kumbinsido ba? Oo naman. Ang daming magsasabing sila talaga ang guide. And the next one, verse 20, an extractor of the foolish. Oo nga. Teacher yan na mga mangmang. Alam nga, magtuturuan mo yung may alam na, kahirap kayong turuan yung may alam. Or yung nagmamarunong, nagmamagaling. But si Paul, nag-start siya ng kanyang argument, if you are convinced. So if you are fully convinced that you are guide for the blind, that you are light for those who are in the dark, and that you have the embodiment of knowledge and truth because you know your law. Hindi lang the law, hindi lang yung Torah, kundi law. Nako, sa maniwala kayo sa hindi. Ang daming mga pastors, preachers, teachers, professors, or individuals magsasabing, I have all this, I got this. I got all of this. Kaya nga magkaminsan, I know this. At sila nga yung embodiment of knowledge and truth. I got this. Naintindihan ko to. We have the training for this. Okay, granted, granting. Pagpalagay na natin, ay si pastor, talaga namang italino. Oy, si brother, ni Brad, talagang memorize niya. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makapag-preach. 100 bersikulo sa isang preaching, 30 minutes, 100 bersikulo halos ang kanyang sasabihin. Anong preaching yon? Ulitin natin. Embodiment of truth. Nasa sa kanila. Nasa sa kanila dahil alam nila, memorize nila. Sigwe ko konti. Lest we forget. Tingnan nyo maigi ito. Lest we forget. Kasi kayang-kayang i-claim nino man yan ng mga pastors, preachers, teachers, ministers, priests. Embodiment of the truth. Lest we forget. Yung salitang, depart from me, alam niyo ba na hindi sinabi ng Panginoong Jesus yan sa mga outside, sa mga taong hindi nakakaalam ng law, sa mga taong hindi nakakaalam ng righteousness, sa mga taong hindi kasama doon sa mga nag-iisip na nasa loob, nasa inner circle. The recipients of the word depart from me, ibinigay sa atin is, I will have nothing to do with you. Get out of my sight, you evil people. Alam niyo ba na yung matinawag niyang mga evil people,
ayon sa Matthew 7:23 part B, ay yung mga nagpro-profess that we preach in your name, we preach in your name, we preach in your name, we glorify you, Lord, we raise you up, we lift you up, lahat-lahat ng mga yan. These are yung mga taong pinagsabihan ni Jesus na, depart from me, you evil people. Minsan ginagamit natin ang Matthew 7:21-23 na sa mga nasa labas yan. No, it's not. Sa mga nasa loob yan, yung mga nagsasabing they are this kind of righteous. Kaya nga, sasabihin nila, we preach in your name. Paano mag-preach yung tagalabas? In your name, we force out demons. Paano makapag-force out ng demons kung kakampi din lang naman nila and work many miracles? Yung mga miracle workers kahit nasa TV, tele-evangelists. Nagtanong ako minsan kasi magaling na writer and I was asking about one particular na meron siya isinulat sa kanyang book. So, sinulatan ko. Humihingi ng $20. Unahin ko daw muna magpadala ng $20. Never again. Kahit yung aklat niya or anything na written by that guy, alam ko, pera-pera lang ang usapan, dolyar pa. Embodiment of knowledge and truth. Itong mga taong to are fully convinced that they are the guides for the blind, instructors of the foolish. They are the embodiment of knowledge and truth. Yet, sabi ng Panginoong Jesus, I do not have nothing to do with you. I will have nothing to do with you. Get out of my sight, you evil people. Verse 21. So you then, who teach others, do you not teach yourself? Magandang tanong yun, You who preach against stealing, do you steal? Hindi ako nagnanakaw. No, I don't. Yan, akala mo. Let me show you things. Baka iniisip mo hindi ka magnanakaw, Ang asin, isa sa mga folk group sa Philippines na gumawa ng awiting magnanakaw 70s, 80s, and 90s. Maririnig mo lagi ang asin. Bayan ko, asin, masdan mo ang kapaligiran, things like that. But they wrote about magnanakaw, and listen or bear with me as we read yung lyrics ng magnanakaw. Sabi niya, ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw. Ano ba yon? Admission na ba yan kaagad-agad? Mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. And then nagtatanong, ito kaya'y totoo? Ito kaya'y nangyayari? Ito kaya'y nangyayari noon? Nangyayari din kaya ngayon? And we know the answer for that. Valid ba to? Ang stanzang ito? Susunod. Sabi niya, ang magnanakaw, madaling mahalata. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Magaling magkunwari, madaling makilala. Balat kayo ang ginagamit kahit hindi sa pirata. Pero magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. You who preach against stealing, do you steal? Nako, yung mga nakikinig nga ng mga pastors, preachers, teachers, ministers, priests, and even individuals, sasabihin na, hindi ako yan, Brad Ron, hindi ako yan, hindi ako magnanakaw. Here's another one. Sa magnanakaw na ito, ang sabi pa rin niya, may nagnanakaw ng oras, talino, at pawis. Pati ang galing kung minsan ninanakaw din. Ano kaya ang dapat gawin ngayong alam na natin na may magnanakaw ng oras, talino, pawis, at galing? Dahil ba sa katamaran, hahayaan na lang ba natin? So tingnan mo ang iyong sarili, suriin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba isang magnanakaw at taong mapagsamantala?
lagi kong naririnig is time management. Anong ginagawa mo sa oras mo? Ilang oras kang naglalaro? Anong ginagawa mo sa talino mo? Ba't di mo i-share? Anong ginagawa mo? Ba't mo ninanakawan ng pawis? Yung daily na dapat bayad ang trabaho nito. O di kaya, di ba, sa Pilipinas, alam mo talaga, kapag ka kontrata, ang bilis magtrabaho. Pagka-arawan, nako, ilang sipat muna bago lagari. Magkaminsan nga, arawan pinatrabaho mo, abay, darating, nako, dito pa maghahasa ng kanyang gamit habang tumatakbo yung oras niya. Yung galing kung minsan ninanakaw din, oo naman. Ang nagsasabihin sa iyo magkaminsan, Pastor, kasi expertise ang binabayaran doon, kasi skills ang binabayaran doon. Ang pagtuturo ba hindi skill? Ang pangangaral ba hindi skill? Ang pakikipagkapwa-tao hindi ba skill? And much more so, ang pakikipag-usap sa mga magulang hindi ba skill yon? Pero you don't pay them with their yung halaga na dapat meron sila. Kaya pati ang galing, ninanakaw din. Or most of the time, sasabihin mong, may good news ako sa'yo. And even the raise, kung nagtatrabaho tayo, no? Hindi binibigay, that is pagnanakaw. Or iba ginagawa mo habang oras ng trabaho, that is pagnanakaw ng oras. Or binuburo ka kasi hindi mo kabatak yung head mo ngayon, kaya itinatapon ka kung saan branch, ano? Kagaya din sa larong basketball. May mga talent magkaminsan, but coaches don't use them. Kaya yung talino nila, hindi nagagamit. That's pagnanakaw. Buburuhin ka nila. Beautiful thing. Kaya tanong natin, you who preach against stealing, do you steal? Huwag mo sasabihin sa akin ngayon na hindi. Using these words, walang pumunta nito nung inilabas ng asin, but using asin this time, may magnanakaw talaga ng oras, talino, pawis, at pati ng galing. Ang mga magnanakaw na to, mapagsamantala, magaling magkunwari, ay, para for your own good. Balat kayong ginagamit, pinapakita, pero magnanakaw pa rin ang nakikita natin sa kanya. Magnanakaw. Because of that, God's name is being blasphemed among Gentiles. Verse 22. You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? Alam niyo ba that itong kasalanan na to ay Waterloo ng karamihan ng mga nasa ministry. In fact, umamin yung isang religious group, napakalaking religious group na nagpalit lang ng leader nila kamakailan. Sinabi nila kung aaminin namin ang lahat ng sexual abuses ng religion na yan, they will go bankrupt. O hindi rin magmamalinis kung sino man ang mga ibang mga denominasyon. Ano? Ang dami natin naririnig tungkol dito. And even from the church, magugulat ka na lang, anak niya pala yun? Ang lakas naman ng loob magturo ng ganito, ganon. And so much other things. Yet, accepted. Tinatawad ng asawa eh. Okay, doon na tayo. So be it. Ang iba nga, lakas ng loob, Ipapamukha pa talaga na ito, out of wedlock. Kaya magtatanong tayo, you
who say that people should not commit adultery. Do you? Do you? At yung mga self-righteous individuals, kaya nilang tingnan yung iba, di nilang kayang tingnan sarili nila, kaya nilang tingnan yung ibang pananampalataya, hindi kaya tingnan ang sariling grupo. Kaya nilang sabihin, si brother na ganito, sa ganito, ganon, yet they could not see themselves. The next one is this. Dito talaga ako tawang-tawa. You who abhor idols, do you rob temples? Abhor idols, ayaw na ayaw mo sa mga inanyo ang larawan, no? Ayaw na ayaw mo yung may mga idolatry at ayaw na ayaw mo. But let's talk about idols. Is anything that comes between you and God is your idol. But you rob temples. Paano ka how do you abhor idols kung ninanakawan mo na naman pala yung templo? Di ba? Napakalaking bagay ito, no? Abhor idols. Ayaw na ayaw mo masagi, ayaw mong malapit, ayaw mong ma-associate sana sa mga ganitong mga bagay-bagay na idols. Pero ninanakawan mo yung templo kung saan nandoon ang mga idols na to. Hindi makita-kita ng mga nagmamalinis at mga nagmamarunong. Pakita natin ng lantaran, making the invisible visible. Ganito po yun. When you teach that it is morally wrong na, ulitin natin para makita natin yung you abhor idols but you rob temples. Ganito lang yun, making the invisible visible. I'll make it visible this time. You rob temples, though you abhor idols, is when you teach it is morally wrong to, umpisa lang natin dito sa lantaran na nangyayari, play lotto, gamble. Pero pagka may sakit ka, kanino ka pumipila? Nagiging beneficiary ka ng PCSO MAP o PCSO MAP. Andun ka, humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng ayuda, humihingi ka ng assistance. At yung preacher mo, yung pastor mo, sasabihin, punta ka doon. Pero sasabihin niyang, bawal yun. Alam mo ba ang PCSO? Philippine Charity Sweepstakes Office yan. At ang MAP niya ay yung Medical Assistance Program. Ayaw mo ang tumaya, gusto mo namang manghingi sa mga itinaya ng iba. Hindi ba? That is plain hypocrisy. Bawal tumaya, bawal daw sa ganito ganon. Pero pag may sakit, nakapila, mga kamag-anak, nakapila. Saan humihingi? Doon sa mga nanggaling sa mga tumataya. PCSO. Dahil kanilang Medical Assistance Program. That is abhor idols but robbing temples. Making the invisible visible. Ngayon, mayroon kayong magagamit na example para sa bagay na yan. But having said that, let's move on. You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? Naririnig natin to, pero hindi lantaran, no? Galing-galing mag-preach, pero yan. Or, yan Brad, kahit poste ng Meralco, lagyan mo ng palda. And a lot of things. Ang dami nga alam na bersikulo, pero may application ba sa buhay niya? Nothing. Ito nga, lahat na halos ng mga fellowships, lahat na halos ng mga gatherings and retreats, pinupuntahan. Yet anong ginagawa sa loob ng mga retreats? Lahat sa mga gatherings. You boast on those things. But yet again, something different is going on.
Kaya tama lang, as it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you, because of what you do. Dahil sa'yo. Napaka-ridiculous sa tutuusin, di ba? Dahil sa'yo, pinagtatawanan ang pananampalataya. Dahil sa'yo, pinagtatawanan ang pagpapatawag mong pastor ka, ministro ka, teacher ka. O di kaya ay dahil sa'yo, pinagtatawanan yung pagiging miyembro mo, kaanib mo, at sasabihing mananampalataya ka. Dahil sa'yo. Ay, nako, dahil sa'yo. Na kung makaasta ka, ikaw yung guide for the blind, teacher of the foolish. At alam mo yung knowledge and truth because sa pananampalataya mo, ando doon, embodied doon, yung knowledge and truth. Yet dahil sa'yo, dahil incongruent yung buhay mo sa sinasabi mo, yung buhay mo sa tinuturo mo, God is being blasphemed. Hindi lang among the Gentiles. Because you can't preach or you can't practice what you preach. Hindi mo kayang pangatawanan yung mga bagay-bagay na tinuturo at sinasabi mo. Oh, sermons we see. Mayroong short version nito, but I have kept the long version. And nakita ko ito ngayon that it is public domain na. Pwede nang hanapin to. Sermons we see by Edgar A. Guest. Hawak ko itong file na to, 1990 pa, 1992. At ang kanyang sinasabi ay ganito, allow me to read. I'd rather see a sermon than hear one any day. Natural, mas gugustuhin ko talagang makita kaysa marinig. I'd rather one should walk with me than merely tell the way. The eye is a better pupil and more willing than the ear. Find counsel is confusing, but example is always clear. Kaya nga, making the invisible visible tayo. And the best of all the preachers are the men who live their creeds. Practice what you preach. For to see good put in action is what everybody needs. I soon can learn to do it if you let me see it done. Kita mo. I can watch your hands in action, but your tongue too fast may run. And the lecture you deliver may be very wise and true. Totoo yun. But I'd rather get my lessons by observing what you do. For I might misunderstand you and the high advice you give, but there's no misunderstanding how you act and how you live. When I see a deed of kindness, I am eager to be kind. When a weaker brother stumbles and a strong man stays behind, just to see if he can help him, then the wish grows strong in me to become as big and thoughtful as I know that friend to be. Example, modeling yun, no? And all the travelers can witness that the best of guides today is not the one who tells them, but the one who shows the way in his footsteps. Left us an example to follow. Ang daming maglalaro talaga sa isipan natin. One good man teaches many. Men believe what they behold. One deed of kindness noticed is worth 40 that are told. Who stands with men of honor, learns to hold his honor dear. For right living speaks a language which to everyone is clear. Though an able speaker charms me, with his eloquence I say, I'd rather see a sermon than to hear one any day. Papasalamat tayo kay Edgar A. Guest. Ito ay nasa public domain na pala. I-type nyo lang yung sermons we see at lalabas na ito. Yet, ang ganda. Kaya nga, as it is written,
because of you, God's name is blasphemed among the Gentiles. Dahil sa iyo, God is being blasphemed. Others are getting disenchanted with God at nagbumukhang sounding symbols. Ang yung mga preaching, lahat at mga pinagsasabi, it is because hindi mo kayang pangatawanan o gawin ang itinuturo mo. Practice what you preach. Again, mga kapatid, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa panahon pinagkaloob mo sa akin sa araw